paghihintay. Ang ating pag-uusapan ngayon is about ah, ano ba talaga ang sikreto ng ating produkto. Na i-reveal ko sa inyo yung ibang component but hindi lahat, no? Kasi nagpaalam din ako kanina doon sa taga-FDA. Nag-remind po siya na, ma'am, hindi po pwedeng i-reveal mo lahat. Kahit saan po, kahit anong produkto, hindi po pwedeng ibigay mo lahat, no? So, it's a part of secrecy, no? So now, bakit nga ba tayo nagtitake ng red pine? Bakit kailangan natin uminom ng mga gamot? Bakit kailangan nating uminom ng mga kung ano-anong supplements? Dahil meron tayong dalawang dahilan. Tama? Number one, ayaw natin magkasakit. Sino po ba dito ang taong tuwang-tuwa pag may sakit? No? So lahat ginagawa natin, especially kapag ang ating health ay nag-deteriorate na. But I would like you to understand na meron tayong tinatawag na the sickness and disease. Okay, magkaiba po itong sickness and diseases. Kaya pala sa Bible nakalagay sa ito sa biblical, no? Nagtataka po ako bakit magkahiwalay ang sickness at ang disease. Ang sabi sa Bible, I will take sicknesses and take all your diseases. I think nasa Matthew yata yan. Okay, wait lang ha. Right? Okay. Sinabi dito na sa Bible, nasa Matthew, no? Sinabi niya na, wait, Matthew 8:17, no? Pati pala ang sakit, this is biblical. Matthew 8:17, spoke in the prophet, He took up our sicknesses and heal our diseases. Okay, Matthew 8:17. So, dalawang uri. Sabi ko nga nung una, bakit ganun? Ang sickness at ang disease ay totally different, even in the Bible. Bakit dalawang beses niya binanggit? I will heal your sicknesses and take away all your diseases. Pag sinabi palang sickness, this is about psychological, emotional, and spiritual. Tandaan natin. Pag sinabing sickness, hindi yan physical. Okay? Ang disease ang physical. Ito yung physical kasi ang disease, our body is only a recipient sa ating psychological, emotional, and spiritual. So, kung gusto nating gumaling yung ating physical body, which is, ito yung may disease, no? Because disease is particularly from the lifestyle and the food. So, it means this is our physical body. So, sinabi doon sa Bible, I will heal all your sicknesses and take all your diseases. Kung gusto nating gumaling yung ating physical body, unahin muna natin paggamot yung ating mga sickness, which is psychological, emotional, and spiritual. Kapag hindi natin yan unahin, kahit ano pa sigurong gagawin natin na mga interventions and management, it is really difficult sa ating physical body para matanggal yung ating mga physical diseases. So, napakahirap pala, no? Gamot tayo ng gamot sa disease. A disease body. But we always forget the sicknesses na yun dapat palang unahin. So, napakahirap pala, no?
Kasi kahit anong inom natin ng mga magagaling na mga gamot, magagaling na supplements, pero nakalimutan mo, i-treat mo na yung sickness. Huwag po tayong lumayo. Even in the Bible, inuna po ang sickness. At yung disease ay to follow na lang po siya. So, I hope na naintindihan niyo po ito. The sickness and diseases, it is totally different. Tinuro ko po yan sa mga wellness consultant before na ang pinaka kailangan natin bigyan ng pansin is the mental health status natin. Kasi bibigay po yung ibang elements. Now, so alam naman natin no, na paulit-ulit, ang pinaka-dominant system in our body is the circulatory system. Why? Kapag nag-stop ang circulations, of course, pinakasusi dyan is yung ating blood. No? Sabi ko nga, lahat naman po tayo may puso. Lagi natin tinatanong, ano po ang pinaka-importante na organ sa circulatory system? Laging sumasagot yung iba, it is the heart. Okay, anong gagawin at paano mag-pump ang heart without the blood? So, ganun ka-powerful yung blood natin. Kasi kung wala ang blood, hindi po pwede mahihirapan yung ating puso. Kumbaga, sa sasakyan, mayroong makina, given, pero wala kang gasolina. Aandar ba ang sasakyan? Hindi po aandar. So the same thing sa ating katawan, dito natin dapat pagtuunan ng pansin na ang dugo ang pinakasusi para tayo ay patuloy na mabuhay. Pag wala na ang dugo, hindi na siya mag-circulate. Of course, syempre, yun na yung ating pinaka-importanting bibigyan ng pansin. Now, ang dugo kasi maraming ginagawa yan. So, hindi ko na ito masyadong elaborate kasi gawa ng paulit-ulit natin ito sa BWP. Ang gusto ko lang ipaalala sa inyo, kung gusto nating gumaling, no? Kung gusto nating gumaling yung ating physical body, kasi ito yung physical body, yan talagang nakakaramdam ng pain, no? Nakakaramdam ng discomfort, nakakaramdam ng mga herpes, ating healing crisis na tinatawag, the physical body, no? And yung ating sicknesses, which is psychological, emotional, and spiritual, talaga namang may malaking factor, no, pagdating sa ating physical health. Why? Kapag palagi po tayong malungkot, palagi kang galit, wala kang joy habang pinabubuhay, do you think your body ay hindi weak? Sobrang weak. At kapag lagi tayong malungkot, lagi tayong galit, ang ating dugo ay grabe pong lumapot ng lumapot because of too much surge ng cortisol and adrenaline hormones. No? Puro stress hormones. Kapag ang stress hormones nagkakaroon ng surge or sobrang dami niya dahil sa ating attitude because of our mental status, no? Lumalapot ang ating dugo. Now, paalala kung gusto nating gumaling ulit ng mabilisan yung ating physical body, please do not forget to address first yung ating dugo. No? After ma-address yung ating dugo, then everything will follow. No? So, now, here comes the red pine. Kung bakit namin pinagmamalaki ito, pinagmamalaki nating lahat na ito. Dahil ito po ay since Han Dynasty pa. Ang pinag-uusapan natin ay hindi po taon. Sa Pilipinas, by the grace of God, this coming June 3, mag 7 years na po ang Shebasayan Philippines. Palakpakan po natin yan. Sa June 3 po ang ating pinaka-anniversary kung saan na-approve po tayo sa Security and Exchange Commission. Then, sobrang thankful ako within the whole time na sinishare namin ito. Marami pong pinagaling ang Diyos. At marami pong taong naalis sa iba't ibang uri ng mga anxiety, gawa ng pag ikaw ang may sakit, ay talaga naman yung anxiety, yung depression, bothered tayo, discomfort,
Ang hirap po nun. Yun po yung ating pinagsisikapan kung bakit up to now hindi po kami nagsawa. Ay paulit-ulit na po yung presentation. Si Red Pine, memorize na nga. Kahit tulog kami, na-memorize na namin. Si Red Pine, si Red Pine, si Red Pine. Why? Kapag ginawa mo siya repeatedly or in repetitions, automatic the brain, no? Yung brain natin, automatic kahit saan ka lilingon, walang sasabihin yung bukang bibig, walang bukang bibig. Kung ano yung nasa sa thought, okay, kung naka-program na sa thought natin, uh, automatic lalabas sa ating mga words. Pag may tao kang nakita, may tao kang napansin na talagang may mga karamdaman, dahil naka-program na sa brain natin that red pine has something to do doon sa taong yan na nakikita mo. So kumbaga parang naa-addict ka na sa loob ng almost 7 years na po kami dito. Kahit bali-balik ta rin po kahit saan kami lilingon, automatic yung red pine po ang bukang bibig natin. Ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, kapag may tao kong na-meet, first time kong na-encounter yung tao, palagi kong sinasabi, wag na wag mo akong tanungin. Pag ikaw nakikipag-usap sa akin, we will end up sa ating red pine. Okay? So, kapag tayo, ang rason kung bakit ituturo ko sa inyo ngayon, yung sikreto ng ating red pine. Dahil I want you to understand more, deeper, no? Ano ba talaga magagawa ng red pine? Kapag naintindihan mo siya, kahit saan ka pupunta, kahit sinong tao, anong status ng tao may encounter mo, hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot. Why? Confident ka sa produkto mo. Alam na alam mo ang produkto kung paano siya magtrabaho. Alam mo na ang produkto na yan ay merong ganyang component na mag-a-address. Na merong ganyang mga component na kailangan niya sa certain disease niya sa kanyang katawan. So, yun yung rason na kailangan nating aralin ng mabuti. Sabi ko nga, kung talagang ikaw seryoso, with right motivation, kailangan with right motivation po tayo dito. Kasi kung hindi tamang motivation, yung ating pinaka-foundation, wala po tayong gana mag-share sa kahit kanino. Why? Hindi ka excited. Ang taong kulang sa kaalaman ay takot ang mangingibabaw. Tandaan niyo yan. Kapag ikaw ay lack of knowledge, puro takot ang mangunguna. Kaya, pagharap lang ako, baka tanungin ako nito kung ano yung red flag, manginginig ka na. So, tonight, I want you to understand more, no, yung ating produkto. Kung sabihin nyo na mabilis ako, kasi medyo late na, baka mapagod na kayo. So, ito yung ating produkto. Ano bang meron siya? Na sa loob ng 7 taon, ang dami na pong tao na pinagaling. Ang dami na pong tao na natanggal sa iba't ibang uri ng karamdaman. Physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Now, our product is under functional food. So, ano ba ang functional food? Si functional food is used to describe foods or food ingredients that provide health benefits beyond. Pag sinabing beyond, nawala yung aking presentation. Nawala ba? Ay, sorry. Meron, Doc, meron. Kita naman. Hindi ko makita sa akin. Makita. Ito na. Okay na, sir. Sorry. Okay. This is used to describe food or food ingredients that provide health benefits beyond meeting basic nutrition needs due to their physiologically active component, no? Bioactive compounds or bioactive food components, especially the terpene, the rutin, those are bioactive compounds, no? So pag sinabing food supplement,
and functional foods, dito natin makikita ano bang use between the food supplement and functional food. Sila po ay magkaiba, no? Ano ang intended use ng food supplement? To supplement or enhance nutrient intake. Ito yung kaibahan ng dalawa, the food supplement and functional food. The functional food to provide health benefits beyond basic nutrition. Now, binasa ko to kanina, inaral ko siya kanina, ano pa talaga, parang wala namang kaibahan, di ba? So, to supplement or enhance nutrient intake. Pag sinabing food supplements, it has different kinds of nutritions, no? It has different kinds of yung nutrition alone, no? May mga vitamins, merong mga minerals, that is food supplements. Okay? But pag pumunta na tayo sa functional food, to provide health benefits, hindi enhance. Si food supplement i-enhance lang. But si functional foods to provide health benefits beyond basic nutrition. Meron si functional food na kung si food supplement ay puro mga minerals, puro mga nutrients, si functional food ay meron siyang component beyond nutrition. For example, is the terpene and the rutin. Pag sinabi palang beyond nutrition, like for example, si rutin at saka si terpene, pag beyond nutrition, those components are used to make synthetic drugs. Like si terpene. Terpene, most of the synthetic drugs, the first, nung una daw, na paggawa ng mga synthetic drugs, it has terpene component. So sikat na sikat po ang terpene. Why? Because terpene is known as therapeutic. That's why the red pine belongs to functional foods. It is beyond nutrients na meron siya. So yun yung kaibahan. So sana hindi na po tayo malito. Beyond nutrients. So si red pine, because of those components, alam natin na terpene is therapeutic, known as therapeutic, particularly from the cannabis. Yung tinatawag natin na marijuana. Okay. Si marijuana ay meron pong terpene and legal po sa US, sa Canada, and other country na si terpene is used to treat. No? Therapeutic po siya. Used to treat. So these are the difference between the food supplement and functional food. So according to Academy of Nutrients and Dietetics, foods defined as whole foods along with fortified, enriched, and enhanced food that have potentially beneficial effect on health when consumed as part of varied diet on a regular basis or effective levels. No? Institute of Food Technologies, Foods and Food Components. Bakit tinawag siyang food? Why? Okay, tinawag siyang food because galing po siya sa natural component. Okay? Marami pong nagsasabi, bakit hindi siya inano sa therapeutic? Kasi ang therapeutic, ang component nun is from the chemical. Okay? From the chemicals, kaya belong to the synthetic. Okay? Therapeutic siya kasi ginamitan siya ng chemicals. Sorry, nawala na naman. Makita yung aking slide. Pero naman, Mac. Nawawala sa akin. Walang saan siya natin. Ano naman siguro, ano? Okay. Ako mali. Nawawala. Okay. Sorry. To International Life Sciences Institute, foods that by virtue of the presence of physiologically active food components provide health benefits beyond basic nutrition. That's why our product is belong to functional food
Kaya siya tinatawag na functional food because galing po siya sa natural component. No? So, may nagtatanong, yung red pine ba may overdose? I think wala pong, may narinig na po ba kayo na kumakain food na overdose sa food? Wala po. So, ito yung benefits of functional food. Reduce risk of chronic diseases. No? Certain functional food ingredients have been linked to a lower risk of conditions like heart disease, type 2 diabetes, and some types of cancer. Improve digestion because of the probiotic and prebiotic can help improve digestion and gut health. Enhance immune function. Some functional food component can help boost the immune system. Okay. Better mental health. Certain components have been linked to improve mental well-being and stress reduction. Like for example, what are those components that beneficial doon sa taong nagtitake? Of course, the flavonoids, anthocyanins, phenolic acids, ito lahat. These are all the components supports cardiovascular, metabolic, and brain health, may reduce the risk of cancer, such as mouth, pharynx, larynx, and lung cancers. So these are the components of our red pine that can address those kind of health issues. No? So, scientific basis for functional food. So, these are the scientific basis. Bakit siya tinawag na functional foods? So, ito yun. The identification, development, and establishment of functional food typically requires a foundational knowledge of food, nutritional, and biological sciences. This knowledge is used to identify and determine mechanism by which potential functional foods and food bioactive components exert physiological and functional effects to improve and well-being, reduce chronic disease risk, or improve chronic disease condition outcomes. Functional effects and potential mechanism may evaluated through basic research. So, pag sinabing may research, ang isang produkto may clinical study that is belong to functional food. Okay? So, studies or clinical research to human studies. So, that is the product belong to functional foods kapag may clinical studies. The result of such studies are then used to support new hypotheses for human nutrition studies. The result of human nutrition studies provide necessary information to determine whether more research or development is needed to enhance the function of food or food component. Bakit tinawag siyang food supplement? Because galing po siya sa ating pine tree. Galing siya sa natural component. To reduce the disease risk or improve disease management. All steps support the establishment of functional foods. So these are the, ito yung papaano nila ginawa. From the food, from the red pine tree, Pinus densiflora particularly, what is the function, determination of mechanisms, what are the functions from the component sa food na ito. Okay, functional effect, okay, inaaral nila. Ito yung process, the diagram. Hypothesis-driven human nutrition studies, inaaral nila. And then research and development, enhanced function, disease risk reduction, ginagawa ito po yung process ng clinical study. That's why nag-come up ng functional foods. Right? So I hope maintindihan nyo na po the difference between supplement food or the functional food. So ito yung difference nung dalawa. Itin ko, pag walang clinical study, hindi mo pwedeng sabihing functional food. Kapag meron siyang component, inaral, dahil beneficial siya sa ating body, and may mga ginagawa pong research, no? According to human, no? Cell and animal studies. So, kailangan ng research that is under functional food. Okay? So, nakalimutan ko kanila ilagay yung si Pinus densiflora is functional food. Next time, bibigay ko. Alam natin na nakapatent yung ating produkto. So, kung gusto nyo na ibigay ko dito lahat ng pages, yung iba nagtanong po, bakit wala daw nakalagay na Pinus densiflora, nakalagay lang daw na pine needle
Ito po ay kinrap ko lang sa original, no? Kinrap ko lang para hindi kasi sobrang kapal po yan. Masyadong makapal. Kung ilagay ko dyan, sobrang hindi na po kasya sa ano, sa page na ito. Yung pinakauna lang ang kinuha ko. But doon sa pinaka-study, sa patent, buong patent ng Europe and United States, makapal po ang ating uh, document na yan. So after study of many years, the inventor has found that an extract of pine needle can be used to treat hypertension, angina, angina pectoris, myocarditis, arrhythmia, cerebral infarction, hyperlipidemia. So different kinds of health issues. The effect is satisfactory. The new reliable uses of pine needle have been found. Ito, kinrap ko lang siya from the clinical study of our product. Ulitin ko, marami pong nagkalat na red pine. Pero wag yung kalimutan. May mga red pine sa online. Wag yung kalimutan i-check ano bang species ang pinanggalingan yan. Do not forget that our red pine needle oil is under Pinus densiflora species. Okay? Pinus densiflora species. Na tanging ang species na to ang kinuha ng health ng Korea para i-study because of the benefits they found after in-study nila for how many years, no? Sa totoong story, sa presentation nakalagay 4,000 years. Actually, 6,000 na po siya. Right? So, yung ating red pine, so in-extract siya. So, lahat naman siguro tayo alam natin na naka-extract siya sa dahon ng pine tree. Now, iba't iba po ang season ng Korea. Iba't iba ang season nila. Merong 4 seasons and ang pinaka-best to harvest ng dahon is February. Why? Almost 86 to 87% ang terpene component during February. Why? Yun yung pinakamalamig sa kanila. No? January to February, yun yung pinakamalamig. So, there are times na hindi po sila lagi silang kumukuha according to the manufacturer, no? Pumunta kami last year, tinanong ko tuwing kailan kayo kumukuha. They have to make sure January or February kasi sobrang taas ng terpene component, no? So, hindi pala basta-basta dahil yung puno na ito, kailangan yung pagkukuhanan mo is nagkakaedad ng 100 to 200 years old. At yung puno ay naglalast siya up to 1,000 years. Ganun siya katibay. Kung kayo po ay makarating po sa Korea, very soon, yung mga na-qualified ng ating Korea tour, pupunta tayo sa mga nakarating po sa palasyo, Gyeongbok Palace. Kung nakikita nyo, ilang taon na po ang palasyo ng Gyeongbok Palace, Gyeongbok-do, Gyeongbok Palace. Yung mga sahig, yung mga ginagamit po doon na mga materials is from the pine tree, Pinus densiflora. So nasyak ako, pinanggamot na siya nung hari, yung pang ginamit na material para gawin yung palasyo. That's why up to now, buhay na buhay pa rin ang palasyo doon sa Korea na part na po siya ng tour kung saan pwede nating puntahan, makita natin. Gawa po siya sa pine tree. Naisip ba natin yun na naglala siya ng 1,000 years? No? Yung puno. That's why ganun po siya iningatan. At pag nag-harvest sila, hindi ho yung bastang, ay, ito lang yung dahon na to, kuhanin ko. In the middle part of the tree, yun yung kinukuha nila. Kung makita, pag makarating kayo doon sa plantation, yung mga nakarating doon, sila Jen, yung sila Mami Tess, sila Ate Tess, sila Lizelle, at yung iba pa. Nakita nyo doon na may mga edad ang mga puno ng red pine. Tama? Walang sumagot. Jen. Yes, Doc. Nakita namin. Mismong 400,000 years na puno. Nakita namin yun. Doon sa puno, nakalagay, may mga pangalan. Okay? Kung ilang taon na yung puno at kung sino ang family na nag-alaga.
Adopt a tree. Ganun po inalagaan ng gobyerno ng Korea and also the UNESCO, no? Kasi mahalaga sa mga Koreans ang pine tree dahil kung yun ang sabi nga, kung yun po ang nakapagaling ng hari na pinaka-importanting tao sa lugar nila, sa country nila, how much more daw sa kanila. That's why up to now, inalagaan po nila ang pine tree. National tree ng Korea is pine tree. Okay? So, very soon, makakarating kayo doon. Ma-amaze kayo. According nga doon sa nag-tour sa amin, sabi niya, alam mo ba, marami pong Koreans na may mga sakit, gusto lang pumunta dito. Wala silang ginawa, just to sit down, maglakad-lakad, and then, nagugulat sila, nagkakaroon sila ng healing. Yes, totoo po yun. Kinuwento yun. Why? Pagdating nyo doon, ibang-iba po ang atmosphere. Kung malamig sa Korea, pag pumasok ka doon sa plantation, mas kakaiba pa po yung pinaka-climate doon. Feel na feel mo yung sobrang linis. Sobrang lamig. At merong malakas na energy na pinahawak sa amin doon mula sa Meron doon isang lugar na malakas ang energy yung talagang pinahawak tayo, tama? Opo, Pinapil opo, sa atin. Yeah, opo. it is because of the pine tree. Sobrang lakas kasi ng energy. Sabi nga, alam na ba natin na ang puno, okay? Sila yung nagbibigay sa atin ng oxygenation. Tama? Sinong nakakaalam dito na ang isang puno, ang kaya niyang isupply na oxygen sa isang tao? How many? Ang isang puno ng kahoy, sila yung nagsusupply sa atin ng oxygen. It takes off carbon dioxide and gives off oxygen. Yun po ang rules. Yun po ang rules ng mga puno. Hindi yan bastang puno, hindi yan bastang plants. They takes off carbon dioxide and gives off oxygen. Para sa lahat. Ang isang puno na malaki, ang kaya niyang supplyan ng oxygen is only 50%. Imagine your place kung wala kayong puno. Papaano ka makakuha ng magandang oxygenation? So, ganun ka-importante ang mga puno, mga halaman. Sila yung nagbibigay ng oxygen para sa atin, para sa mga hayop, and din sa kapwa nila halaman. So, ganun po ang pine tree. No? Taon-taon, isipin natin, 1,000 years, pwede siyang mag-last. So, growing deep in the wild forest of Korea, talaga namang napaka-wild forest. And almost 80% of Korea, punong-puno ng pine tree. Pinus densiflora. Other places, I don't know kung Pinus densiflora. Iba't iba pong species ang red pine. That's why, pag may nagsasabi sa inyo, ay, merong mga red pine dun sa online. So, you ask them back. Make sure na ang kanyang species ay Pinus densiflora. Yung kalimutan si Pinus densiflora. Kasi maraming species po. The only species na kinontrol ng government is the Pinus densiflora tree. Right? So it contains 307 essential nutrients. 307. This time, nagpaalam po ako kanina sa taga-FDA, they do not allow me para ipakita sa inyo. Alright? So, ngayon, ito yung mga component lang, some of the components na pwede kong ipakita sa inyo. I think this component, kung makita nyo later on, ma-amaze po tayo, ay ganito pala. So, kaya pala siya functional food because of this component. No? So, number one, what are the benefits of routine? So, ito yung component na isa sa pinaka powerful component ng ating red pine. So, the routine component, ang trabaho niya mainly is to reduce blood lipid or cholesterol. Sasabihin na naman natin, nakakatulong ba yan sa cholesterol? Na-address ba yung cholesterol? So, this time, please take note. O kung intindihin natin, ito yung component, no? Na
Siya yung mainly used to reduce the cholesterol levels. It is used to prevent cerebral hemorrhage. Alam niyo ba ang cerebral hemorrhage? Stroke, diabetic renal hemorrhage, retinal hemorrhage, diabetic retinal hemorrhage, yung mata hindi man nanlalabo because of too much high glucose in the blood, kaya nabubulag. Kasi ang trabaho ng routine, pinapatibay yung ating blood vessels. Our blood vessels has 3 layers. May layers ang ating blood vessels. Kapag ang dumadaloy niyan, alam niyo ba blood vessels natin, tumutulong din sila mag-contract para itulak yung dugong malapot. So kung palaging malapot, palaging madumi yung dugo na dumadaloy, kahit sila bumibigay din. That's why pagdating ng time, madaling pumutok. Dahil sila din ay rurupok sa sobrang lapot ng dugong o minuto, segundo na kanilang, tandaan nyo ha, in 30 seconds, 60 seconds, 1 minute, kailangan bumalik sa heart ulit yung circulations. Pag-pump ng heart, okay? So, 1 minute, babalik na siya. Kailangan siyang bumalik. Isipin natin kung gaano nahihirapan yung ating mga ugat, yung ating mga daluyan ng dugo. Sa ganung uri, kailangan nilang bilisan. That's why nagkukontract po yung ating blood vessel para tulungan itulak yung ating dugong napakarumi. Pagdating ng time, hindi tayo naglinis ng ating dugo. Rumurupok sila. That's why nagkakaroon ng stroke, cerebral hemorrhage, diabetic retinal hemorrhage. Pag ang diabetes, okay, sobrang lapot ng dugo. Natural yung mata, yung ating paningin, lalabo. Lalabo talaga dahil ang liliit ng mga blood vessels ng ating mata, gahibla ng buhok. Purpura and acute hemorrhagic nephritis. Ito po ay sa ating mga nephron sa ating kidney. Pati yun sila magsisiputukan kapag sobrang dumi ng ating dugo. Used to control high blood pressure. Of course, yung ating blood vessel walls, sila po yung nagkakaroon ng constriction dahil sa sobrang lapot. So used to treat poor blood circulation. Hemorrhoids, sino yung may mga hemorrhoids dyan? Poor blood circulation sa sobrang dumi. Hemorrhoids yung mga almoranas and varicose veins or skin bruising. Varicose veins. Sabihin na naman, Dok, pwede ba yan sa varicose veins? Diba? Pag palagi yung tinatanong yan, tapos matagal na kayo dito sa company, matagal na kayo nagsishare ng red pill. Pag palagi ko naririnig sa inyo, isang tao, lalo na pag paulit-ulit ka magtanong, frustrated po ako at diba? Why? Parang, hindi pala niya pinahalagaan yung money lecture. Hindi niya naintindihan. Hanggang ngayon, tanong pa rin siya ng tanong. Samantalang hindi po kami nagkulang. Kaya po, ito ngayon. So, ang sabi dito, sanay dito sa na to. Wait. Okay. Without antioxidant and anti-inflammatory properties has shown some promise in research related to autism spectrum disorder. Yung tinatawag na ESD. No? Si routine pala ay may kakayanan para tulungan ang mga may autism. But more research is needed to confirm its effectiveness and safety. Some studies suggest that rutin and other flavonoids like quercetin and lutein may improve communication because autism, hindi po yan lack of focus, they don't communicate, lack of concentration, and of course, routine can improve communication, concentration, and reduce abnormal behaviors in children with ESD, yung mga may autism. No? Additionally, research indicates that routine may help reduce inflammation in the brain, which is thought to play a role in ASD, Autism Spectrum Disorder. So, kinuha ko ito sa research ng routine. So, sasabihin na naman,
May mga batang autism. Nakakatulong ba ang Red Pie? So, ito, nilagay ko na po dito. Itong nakasulat sa kanan, this is taken from the clinical study of routine. Okay? So, ang laki pala ng magagawa natin. Kaya, minsan, alam nyo, pag nalaman nyo na to lahat ngayon, I don't think na mahirapan pa tayo mag-share ng ating produkto. Nagtataka po ako. Yung iba, hirap na hirap mag-share ng Red Pie natin. Para bang, siyempre, hindi ko kayo masisi. Why? Gaya ng sinabi ko nga, sometimes, hindi nyo siniseryoso yung mga itinuturo namin. Kaya pagdating may encounter nyo yung mga tao na may ganitong sakit, ay, nakakatulong po ba itong Red Pie na to? Diba? So, kapag natutunan nyo ito ngayon, hindi ko alam kung mahirapan pa tayo maghanap ng taong masira. Dito pa lang sa routine, meron ng cholesterol, meron na para ma-prevent yung pagka-stroke, yung para ma-prevent yung pagkabulag, ma-prevent yung pagkasira ng nephron sa kidney, ma-prevent yung matanggal yung sobrang dumi ng dugo. Si routine pa lang po ang ating pinag-usapan. Okay? So, use as food antioxidant and pigment. So, ito yung ating produkto. Si routine ay talaga namang nakaka-improve or nakakatulong or pwedeng ma-address yung mga bata na mayroong ESD. So, dito pa lang kay routine. Focus muna ta kay routine. I don't think kung wala kayong makuhang tao para ma-share. That's why nagtataka ako bakit hirap na hirap kayong mag-share. Hindi ko alam kung talagang nasa puso nyo ang pagtulong o talaga namang maybe because of lack of knowledge. Ito pa lang yun si routine. Kaya nga sabi ko, the secret of Red Pie. Si routine pa lang po ito. Now, terpene na tayo. Terpene. Si terpene ang pinaka-strong component ng ating produkto. This is taken from the clinical study of Pinus densiflora. Nakita niyo po ito? Pinus densiflora. Nakalagay dito, oh. Dito na tayo. Ito yun kasi yung kung kailan ang harvest time. Among the essential oils, ayan o, proportion of monoterpenes, sequesterpenes, okay. Among the essential oils extract from the needles of Pinus densiflora, okay. The main terpene compounds is essential oil extracted from Pinus densiflora needles were tricarin, beta-pilanderin, beta-pinene, D-limonene, and caryophyllene, and the main terpene. So, iba't iba. Terpene na nga siya, marami pa siyang groups. Okay? Marami pa siyang mga iba't ibang kapamilya. But still, terpene pa din ang pinaka-family name nila. So, pag-aralan natin, tapos na tayo kay routine. Dito na naman tayo kay terpene. Main terpene. Ito tayo kay tricarin. Si terpene, si main terpene ito. Si main terpene ay sobrang dami niyang mga alipores. Ang dami niyang pamilya o mga anak. Main terpene. These are all component of main terpene. Main terpene pa lang siya. Ang dami, kung makikita niyo po dyan, bawat isa merong kanya-kanyang ina-address o tinutulungan na organ para umayos ang functions nito. Anti-allergic, pwede pa yan sa mga skin allergies, pwede ba yan sa mga antimicrobial, pwede ba yan sa parasite, pwede ba yan sa ganito, may depression, merong anxiety, andito po, component ng main terpene. Sino bang nagsusulat-sulat nito? Kung ayaw mo yung lecture, pwede ka lumabas. Nakaka-disturb po dito sa sa presentation. Ang daming nagsusulat-sulat. Kung hindi ka interested, you can get out, no? Pinaghirapan ko to ngayon. Kung ilang oras ako umupo para gawin tong presentation. Okay? So I hope na ang dami pong sulat-sulat nyo dito. Kung nakakaano sa part ko. Ilang oras ko tong inupuan tapos sulat-sulatan nyo dito sa screen.
Okay? Kung tanggalin ako. Okay. So, these are all the main terpene family. So, main terpene pa lang po ito. Pwede nyo pong basahin. The main terpene. Paulit na lang, palod na lang po. Wala. Ayun na. Palod na lang ulit ako. Wala. Ayaw. Hindi pa ako makapag-screen share. Naka-off.